Noli Me Tangere, Kabanata 46. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 46 ng nobelang Noli Me Tangere. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At para sa mga mag-aaral, may video rin tayo ng El Filibusterismo. Ang pamagat ng Kabanata 46 ay Sasabungan. Sa araling ito ay babahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talasalitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. At matatalakay din natin ang mga tauhan. Sila ang mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari. Ito ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito na mismo ang buod ng kabanata. At matatalakay din natin ang mga isyong nangingibabaw, ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At sa araling ito ay babahagi ko rin ang mga gabay na tanong, mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ang pamagat ng Kabanata 46 ay Sasabungan. Puntahan natin ang mga talasalitaan. Unang salita, nakahanay, ibig sabihin nakaayos o nakahilera o nagkasunod-sunod. Halimbawang pangungusap, nakahanay sa magkabilang daraanan ng mga tao ang mga tendera na nagtitinda ng kung ano-ano. Pangalawang salita, dihado, ibig sabihin maliit ang pusta. Halimbawang pangungusap, dihado ang manok na pula at limyado naman ang manok na puti. Pangatlong salita, sumalakay, ibig sabihin lumusong. Halimbawang pangungusap, naghahanap ang 2 tao na makakasama upang sumalakay sa kwartel. Pang-apat na salita, mamumusta, ibig sabihin sila ang mga tao na magtataya ng pusta sa isang sugal o laro. Halimbawa, ang mga manonood at mamumusta ay nakaupo sa upuang baitang-baitang na yari sa kawayan. At ang panghuling salita, salpukan, ibig sabihin banggaan o paglalaban. Halimbawang pangungusap, nagsimula na ang salpukan ng 2 manok at ilang sandali pa ay kapwa sugatan na ang mga paa nito. Ngayon naman ay puntahan natin ang mga tauhan sa kabanata. Unang tauhan, si Lucas. Siya ang lalaking may peklat sa mukha na naghihingi ng pera dahil sa pagkasawi ng kapatid. At ang mga pangalawang tauhan ay sina Tarsilo at Bruno. Sila ang 2 magkapatid na naiinggit sa mga pumupusta. Mga sabungerong mayayaman, sina Kapitan Tiago, Kapitan Pablo, Kapitan Basilio. At ang mga nabanggit na tauhan sa kabanata, sina Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Kapitan General at si Pedro, ang asawa ni Sisa. Ngayon naman ay puntahan natin ang mahalagang pangyayari sa Kabanata 46. Kagaya rin ng iba pang bayan sa Pilipinas, ang San Diego ay may sabungan. Tuwing araw ng pangilin, maraming tao ang sinasadyang puntahan ng sabungan gaya ng Espanya sa mga palarong toro. Nahati ang sabungan ng 3 bahagi. May pasukan ito at may luwang na 2 metro. Ang isang panig ay may pinto na binabantayan ng isang babaeng naniningil ng bayad sa pagpasok. Sa kabilang dako naman ay naroroon ang mga tahor, mananabong at magtatari. May mga manghiram ng salapi, nagkakasunduan at nagbibilang ng kaliskis ng paa ng manok. Pumasok sa sabungan si Kapitan Tiago na may kasunod na 2 alalay at may dalang isang lasak na manok at isang malaking puting tinali. Binati ni Kapitan Basilio si Kapitan Tiago. Ang binatang magkapatid na sina Tarsilo at Bruno ay naiinggit sa mga pumupusta. Kanina pa sila pinagmamasdan ni Lucas at sa tuwing mapapalit ay sumisigaw ng 50, manalo ng 20, sa puti.
Lumapit si Lucas sa magkapatid at may sinasabi ito sa dalawa. Si Bruno ay nagpasya at sumang-ayon sa kagustuhan ni Lucas upang ibigay sa kanila ang salapi. Masama ang loob ni Bruno dahil hindi sila nakapustang magkapatid at sana'y nanalo sila ng 100 piso. Sa hindi kalayuan ay nakita nila si Pedro at binibilangan ito ng pera ni Lucas. Pagkatapos niyon ay naghiwalay din ang dalawa. Nakipagsundo na ang magkapatid na halos panabay na nagtatanong kung magkano ibibigay sa kanila. Ang kasunduan ay dapat makakahanap sila ng makakasama na sumalakay at babayaran pa umano sila ni Crisostomo Ibarra. Nagpunta sila sa isang kubling lugar. Bukas ay darating ang mga armas na dala ni Don Crisostomo. Sa makalawa, ganap na 8 ng gabi, ay magtungo kayo sa libingan upang tumanggap ng utos. May panahon pa kayo para makahanap ng makakasama. Ang wakas ng buod ng Kabanata 46. At ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw. Isyong panlipunan. Sa Kabanata 46 ng Noli Me Tangere ay pinapakita ang isa sa mga kanser ng lipunan noong kapanahunan ng mga Kastila at hanggang sa kasalukuyan ay talamak pa rin. Ang pagsusugal ng sabong na nagdudulot ng minsan paglilinlang sa kapwa at minsan ang paggawa ng masama upang may pera para makapusta lamang. Maraming masamang idudulot ang pagsusugal sa tao katulad ng pagkakasira ng pamilya kagaya ng pamilya ni Pedro at hanggang sa pagsunod sa masamang utos kahit na ito ay labag sa batas. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang katanungan, ilarawan ng sabungan at mga taong pumupunta rito. Sagot. Ang sabungan ay may luwang na 2 metro. May mga nakahanay na upuan para sa mga manunood at mamumusta. Nagsisiksikan ng mga sabungero. May mga mayayaman at mahirap ang pumupunta rito. May mga masasamang loob at ang iba ay naghahanap lamang ng mapagkakakitaan. Pangalawang katanungan. Ano ang pakay ni Lucas sa magkapatid na Bruno at Tarsilo? Ang pakay ni Lucas sa magkapatid na Bruno at Tarsilo ay upang magpapayag ang dalawa na gumawa ng pagsasalakay kapalit ang suhol na pera. Pangatlong katanungan, bakit ayaw pumayag ni Tarsilo sa ipinapagawa ni Lucas? Ang sagot, kasi iniisip niya ang kanilang mga kapatid na babae at noong nalaman nila na si Ibarra ang mag-uutos dahil kaibigan nito ng Kapitan General. Ikaapat, magkanong halagang ipinangako ni Lucas sa magkapatid upang tumanggap ng utos? Sagot. Bibigyan sila ni Lucas ng tig 30 piso at kung makakakita sila ng makakasama ay dadagdagan ng 10 sa bawat kasama. At ang huling katanungan, kanino raw nanggaling ang utos ng pagsalakay? Ang sagot, nanggaling ang utos ng pagsalakay kay Don Crisostomo Ibarra. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 46 ng Noli Me Tangere. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.